Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts, kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headlines sa inyong Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, Marso 6, 2024. Pasada Balita. PBBM nakikiisa sa pagsisimula sa mga aktibidad sa ASEAN-Australia Summit ngayong araw. Pasada Balita. DA traders haharap sa pagdinig sa Senado kaugnay sa sinasabing mafia sa NFA. Pasada Balita. DOH nakapagtala na ng mga sakit dahil sa matinding init na dulot ng El Nino. Pasada Balita. Pastor Apollo Kibuloy pinaaresto na ng Senado, isang mambabatas pumalag. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, piso kontra dolyar bahagyang tumaas. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 5 katao patay sa tumitinding kagutuman sa Gaza. Pasada Balita. At sa balitang sports, Capital One Solar Energy panalo sa Premier Volleyball League. Hatid yan mamaya ni Anthony Suntay. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapagatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Makikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsisimula ng Leaders Plenary para sa ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne ngayong araw. Nabatid na alas 8 ng umaga, local time sa Australia, Leaders Informal Arrival at bandang alas 9 naman at alas 6 ng umaga oras sa Pilipinas ang nasabing aktibidad. Nakatakda ang Leaders Retreat bago mag alas 2 ng hapon na siyang huling aktibidad na dadaluhan ng Pangulo para sa ASEAN-Australia Special Summit. Samantala, babalik na ng Pilipinas ang Pangulo alas 6 ng hapon sa Melbourne, habang alas 3 naman sa Pilipinas at bandang alas 11 ng gabi, inaasahang nasa bansa na si Pangulong Marcos. Pasada Balita. Samantala, nagbigay ng update mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa kalagayan ng kalusugan ng kanyang ina na si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ayon kay PBBM, nakausap niya ang mga doktor ng kanyang ina at sinabing dumaranas ito ng slight pneumonia at mayroon din itong lagnat. Binigyan na rin niya ng antibiotics ang kanyang ina at kumpiyansa naman ng mga doktor na mawala na ang lagnat ng dating unang ginang. Binigyan din pa ni Pangulong Marcos na in good spirits ang kanyang ina at hindi naman ito nahihirapang huminga at nagpapahinga ng mabuti. Kasabay nito, pinasalamatan naman ng Pangulo ang mga Pilipino sa kanilang malasakit at panalangin para sa agarang paggaling ng dating unang ginang. Nauna ng pinimpirma ni Senator Amy Marcos na isinugod sa ospital ang dating First Lady dahil sa pabalik-balik na lagnat at ubo nito. Pasada Balita. Samantala, Administrasyong Marcos tiniyak ang kahandaan sa tinatawag na inflationary pressures. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Tiniyak ng pamahalaan sa publiko na handa itong harapin ang mga nakaambang inflationary pressures matapos umakyat ang inflation sa bansa sa 3.4% nitong Pebrero ng taong kasalukuyan. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, bagamat ang pagsirit ng inflation ay kailangang tutukan, mahalaga raw ang report tungkol dito
ay tingnan daw sa mas malawak na konteksto tulad na lamang sa pandaigdigan at lokal na ekonomiya. Matatandang iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na umakyat ang inflation mula sa 2.8% noong Enero hanggang sa 3.4% noong Pebrero ngayong taon na sinasabing may kinalaman sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain, lalo na sa bigas. Gayunman ipinunto ng DTI na ang numerong ito daw ay nasa loob pa rin ng target na inflation rate ng pamahalaan na nasa loob ng 2% hanggang 4%. Patrol 13, Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, handa ang Department of Agriculture na harapin ang planong investigasyon ng Senado sa sinasabing maanumalyang pagbebenta ng bigas sa mga negosyante ng National Food Authority. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sasagutin nila ang lahat ng mga katanungan sa loob o labas man ng ahensya. Dagdag pa ni Secretary Laurel Jr., haharap din ng mga pribadong negosyante sa investigasyon upang matukoy kung may mga pananagutan ang mga ito o wala. Tiniyak naman ng kalihim sa publiko na tuloy pa rin ang serbisyo ng NFA sa kabila ng pagkakasuspinde ng mismong leader nito na si Administrator Roderico Bioco at may 100 pang mga opisyal at empleyado. Magkakaroon anya ng emergency meeting ang NFA Council ngayong araw upang masiguro na mapupunan ang lahat ng posisyon. Pasada Balita. Samantala, pinatatalupan ni Senator Amy Marcos sa Senado ang paluging pagbebenta ng NFA ng tone-toneladang lumang bigas sa piling traders. Naghain si Senator Marcos ng Senate Resolution 940 na layong paimbestigahan ang sinasabing rice scam. Ayon sa Presidential Sister Kaduda-Duda, ang pagbebenta ng NFA kung pagbabatayan ang sumbong ni NFA Assistant Administrator for Operations Lemuel Pagayunan sa Office of the President. Pinabubusisi at pinakaklaro ni Super Ate ang mandato ng NFA dahil tila nakakalimutan na anya nito ang tunay nilang trabaho. Ang papel anya ng NFA ay ang tiyakin ang matatag na supply ng bigas, bilhin ang ani ng mga lokal na magsasaka at hindi magbenta sa mga negosyante. Nagbabala rin ang senador na lalala pa ang market situation sa mga susunod na buwan at naaalarma siyang numero 1 ng rice importers sa buong mundo, ang Pilipinas. Pasada Balita. Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na kumikilos ang Administrasyong Marcos upang matulungan ang mga pamilyang Pilipino na lubhang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ginawa ni Speaker Romualdez ang pahayag matapos na umakyat sa 3.4% ang naitalang inflation rate noong Pebrero kumpara sa 2.8% lamang noong Enero. Ang pagtaas ay bunsod ng malaking pagtaas sa presyo ng pagkain. Ayon sa leader ng Kamara, naiintindihan nila ang epekto ng panibagong inflation figures sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, pinaaresto na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy matapos muling isnabin ang investigasyon kaugnay ng mga akusasyon laban sa kanya. Nabatid na nagpadala ng liham o ng isang liham si Kibuloy sa komite sa pamamagitan ng legal counsel niya at hiniling ang pagsasantabi ng sampina dahil sa paglabag ito sa fundamental at sacred constitutional rights ng leader ng KOJC. Git ng mababatas kung papayagan ng palusot ng naturang pastor, mawawala na ng kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng investigasyon. Pasada Balita. Samantala, pumontra naman si Senator Robin Padilla sa pag-cite in contempt ng Committee on Women, Family Relations and Gender Equality kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ.
Ayon kay Senator Padilla, iginagalang at sinasaluduhan niya si Senator Risa Ontiveros, chairperson ng komite, sa kanyang mga ipinaglalaban, pero tutol siya sa pag-contempt kay Pastor Kibuloy. Iginit naman ni Senator Ontiveros na may 7 araw pa si Senator Padilla para isapormal ang pagtutol sa kanyang naging ruling na isight in contempt si Pastor Kibuloy. Matapos i-contempt, inatasan na ni Senator Ontiveros ang sekretariat ng komite na hilingin sa tanggapan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pag-i-issue ng arrest warrant laban sa naturang pastor. Samantala, may mga panibagong testigo laban sa nasabing leader ang humarap sa pagdinig ng Senado. Pasada Balita. Humarap sa investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang 2 bagong testigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kinilala ang 2 testigo na sina Reynita Fernandez, dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at domestic worker sa Singapore, at si Dindo Makiling, dating executive director ng Children's Joy Foundation sa Canada na sinimula ni Pastor Kibuloy. Kwento ni Fernandez, bumalik siyang tagasunod ng founder ng KOJC at ginawa siyang leader ng mga manggagawa roon kung saan kinakailangan nilang magbahay-bahay at makakolekta ng 200 Singaporean dollars araw-araw. Kaugnay nito, umalis naman si Makiling sa foundation ni Pastor Kibuloy noong 2019 matapos siyang malaman na ang nalikom na 1 milyong Canadian dollar sa tulong ng mga bata o sa tulong sa mga bata ay hindi napupunta sa mga dapat makatanggap nito. Pasada Balita. Sa oras na 16 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pangulong Marcos, porsigidong ayusin ang mga paliparan sa bansa. Ang detalye, nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Porsigido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapabuti pa ang kalagayan ng mga paliparan sa Pilipinas sa kanilang bilateral meeting ng Cambodian Prime Minister Han Manay dito sa Australia. Binigyan diin ng Pangulo na napabayaan na sa maraming panahon ang Premier Gateway ng Pilipinas. Kasabay nito sinabi ng Pangulo na may nakuha na silang isang grupo para ayusin at i-modernize daw ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Nitong mga nakalipas na linggo ay umani ng batikos ang NAIA dahil sa mga surot daw na namerwisyo sa maraming pasahero habang may mga namataan din mga daga na umaaligid sa kisame ng airport. Samantala inihag naman ng Pangulo na nagde-develop na raw ang kanyang administrasyon ng mga paliparan na malapit mismo sa mga tourist spots para mas mahikayat pa ang mga turista rito sa Pilipinas. Kaya naman, kabilang daw sa napag-usapan nila ni Manay ay ang napagkasundo ang lilikha ng direct flights mula sa iba't ibang destinasyon dito sa Pilipinas at patungong Cambodia. Ayon sa Pangulo, sa kanyang pagbabalik dito sa bansa, ngayong araw yan ay titingnan niya kung saang regional airports ang handang tumanggap ng international tourist at mga bisita. Mula rito sa Melbourne, Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, mga lumagda sa statement of support para kay Senate President Zubiri, tiyak na madaragdagan pa. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Kumpiyansa si Senator Javier Siton na makakuha ng malaking bilang sa majority ang statement of support para sa liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Mula na ilabas ang kopya ng manifesto, sinasabing tumaas na sa 18 mula sa huling 14 ang bilang ng mga lumagdang senador para magbigay ng suporta kay Zubiri. Sa mga senador, 21 ang miyembro ng majority, 2 sa minority at 1 ang independent minority. Ayon kay Ejercito, kumpiyansa siyang madadagdagan pa ang bilang ng mga lalagdang senador dahil ongoing pa naman ang pagpapapirma sa mga senador. Naniniwala si Ejercito na lalagda ang kapatid nito ng Senator Jingo Estrada, gayon din sina Senator Amy Marcos at Ramon Bong Revilla Jr. kahit hindi pa nila nababasa ang statement of support kay Zubiri. Nagbanta naman
Si Senator Ejercito na kapag pinalitan si Zubiri, kahit na sino ay lilipat na lang daw siya sa minority dahil hindi siya sang-ayon sa anumang kudita dahil ipinaglalaban naman ni Senate President Zubiri ang buong Senado bilang institusyon at nanindigan ito sa kanyang paniniwala. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, paglobo ng bilang ng mga kababaihang kumakapit. Makinig kayo sa tinatawag na sugar dating. Ikinabahala ng Gabriela Women's Party List. Detalye, Patrol 11, Tina Nolasco. Nagpahayag ng pagkabahala si Gabriela Party List Representative Arlene Brosa sa patuloy na pagdami ng mga kababaihan sa bansa na pumapasok sa mundo ng sugar dating o pakikipagrelasyon sa mas matanda kapalit ng sustento o pera. Ito ang inihayag ng kongresista sa pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan ngayong Marso. Anya, dahil na rin sa hirap ng buhay at kawalan ng oportunidad, pinapasok ng mga ito ang nasabing mundo at ang nakalulungkot pa ni Brosas ay ilan sa mga ito ay estudyante, kung saan batay sa tala, nasa 250,000 anya ang tinatawag na sugar babies noong 2023. One-third o higit kumulang 83,000 sa mga ito ay estudyante, habang 44% o aabot sa 110,000 ay walang trabaho. Base naman sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, mahigit 20 milyong kababaihan ang masasabing economically insecure o unemployed, underemployed, unpaid o kaya hindi nabibilang sa puwersas ng paggawa. Bukod pa rito, binanggit din ng kongresista ang pagiging vulnerable na mga kababaihan sa karahasan sa lipunan. Patunayan niya dito ang halos 20,000 na mga kaso ng violence against women and children simula January hanggang August noong nakaraang taon. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, gilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, ilang aktibidad para sa mga kababaihan ikinasa ng AFP. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Nakiisa ang Armed Forces of the Philippines sa National Women's Month Celebration 2024. Ayon sa AFP, ilang aktibidad ang kanilang inihanda na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Women's Month. Kabilang dito ang programa na may temang Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan, Patutunayan. Inilunsad din ng militar ang exhibit na binansagang Her Story for Women, Peace and Security in the AFP. Dito ipinapakita ang mga makabuluhang kaganapan pagdating sa women empowerment at gender equality programs ng militar. Nakatakda ring magsagawa ang AFP ng fun run sa March 23, 2024 na may hangaring isulong ang welfare, equity, and efficiency sa pamamagitan ng Gender and Development o GAD. Sa April 2 naman, magsasagawa ang militar ng Seniors Leaders Forum on GAD upang makabuo ng platform para sa closing ceremony ng month-long celebration. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, Department of Agrarian Reform kinalampag kaugnay sa kapakanan ng mga benepisyaryo. Detalye nagbabalik, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nanawagan si Senator Risa Ontiveros sa Department of Agrarian Reform na ibalik sa mga magsasaka sa Batangas ang Rojas and Company Hacienda. Sa kanyang privilege speech, nagpahayag ng pangamba si Ontiveros na mawala sa mga magsasaka ang agrarian reform lands at mabalik ito sa Rojas and Company Incorporated at iba pang hacienderos dahil sa nagiging kalakaran ng land ownership reversal dulot ng legal maneuverings. Binanggit ni Ontiveros sa nangyaring land ownership reversal sa Batangas kahit pa ang orihinal na may-ari ng lupa, ang Rojas and Company ay matagal nang nabayaran pagkatapos ngayon ay napalaya sa mga farmer beneficiaries. Nagpatuloy anya ang DAR sa pag-cover ng lupa na saklaw na Agrarian Reform Program pero hindi naging maayos ang pagsunod sa tamang procedure ng acquisition ang DAR. Samantala, mga magsasakay tuloy-tuloy na naninirahan sa lupang natanggap sa ilalim ng programa.
Dahil sa mga naging issue sa paraan ng pagbabayaran, nagpalabas ng ruling ang Korte Suprema noong 1999 na dahil nag-issue ang DAR ng CLOA nang walang kaukulang kompensasyon sa Rojas and Company kaya't napawalang saysay ang acquisition proceedings sa tatlong hasyenda. Kaya nabalik sa DAR ang kaso ng Rojas and Company para may daan sa tamang acquisition proceedings pero hindi ito gumalaw sa loob ng mahabang panahon. Ngayon ay bigla daw bumulaga sa Agrarian Reform Beneficiaries na kailangan na nilang lisanin ang lupa at lumipat sa ibang lugar. Ang pagpapalis sa mga Agrarian Reform Beneficiaries ay alinsunod sa DAR Consolidated Order No. 6 kung saan hinati ang Rojas and Company land holdings equally at ang bahagi na binigay sa mga saka ay hindi maganda. Na-relocate sila sa lugar na walang kuryente at may inom na tubig at hindi sila nakonsulta kung paano magiging hatian ng lupa, bagay na hindi naman patas para sa mga magsasaka. Gate pa ni Hontiveros, hindi alam ng mga magsasaka na pinagsasangla na ang lupa ng dating may-ari. Ano din anya ang alam nila sa proseso ng DAR sa acquisition ng landowner, basta't alam daw nila ay sila ang nagbabayad ng amelyar sa gobyerno. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita, gumugulong na sa Senado ang Senate Bill 2247 o an act promoting the development of the Philippine downstream natural gas industry. Sa ilalim ng panukalang inihain ni Senate Committee on Energy Chairman Raffy Tulfo, magpapababa ito ng singil sa kuryente at magbibigay ng mas maraming trabaho sa bansa. Ayon kay Attorney Gareth Tungol, Special Legal Counsel, mas maraming investment ang mailalagak sakaling maipasa ang nasabing panukala kung saan magkakaroon ng komprehensibo at integrated legislative policy para sa mabilis na pag-unlad ng natural gas sector sa bansa. Suportado naman ng Department of Energy ang development na natural gas industry sa bansa na magpapalago sa power generation industry. Pasada Balita! Samantala, sinalag ng mga kongresista ang patutsada ni Senator Amy Marcos na ang Kamara ang nasa likod ng nilulutong kudita laban sa liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Iginit ni House Deputy Majority Leader at CIS Representative Erwin Tulfo na hindi maaaring pakialaman ng Kamara ang Senado. Ikinalungkod din ni Congressman Tulfo na napagbibintangan ang Kamara gayong abala ito sa dami ng kanilang trabaho. Naguguluhan naman si House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bungalon kung bakit nakaladkad ang Kamara sa usapin ng Senado. Umaasa naman si House Majority o Assistant Majority Leader Micaela Angela Swansing na hindi makakaapekto ng kaguluhan sa Senado ang pagpasa ng panukala na amyendahan ang saligang batas. Pasada Balita! Oras, 27:30 minuto na makalipas ang 7 a.m. Pasada Balita! At sa oras pong 33 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap ngayon ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at dating Chief PNP, Senator Ronald De La Rosa. Senator De La Rosa, good morning. Johnny Bañez. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Hello. Jan, good morning. At sa ating mga taga-subaybay, good morning po sa Apo. lahat. Una-una sa lahat, Senator De La Rosa, maraming salamat sa pagkakataon. Hindi ko natatanungin kung nagja-jogging, nag-exercise o kumain na ba kayo ng almusal. Diretso na po yung katanungan. Ano po ang reaksyon nyo bilang dating Chief PNP dito sa ulat na pwede nang magmay-ari ng semi-auto rifle ang mga sibilyang tulad ko, Senator? Well, nasa batas naman yan dyan, no? It was provided for in R18591 at kung yan ay batas, wala pong problema kung yan ay implementa ng ating Philippine National Police. Mm-hmm. At least registered firearms, hindi loose firearms. Mm-hmm. So may batas naman tayo na nag-aalaw sa possession ng ganong uri ng armas ng mga civilian. So Apo. wala pong problema kasi alam ko bago yan ginawa yung batas yan,
didibatihan ng husto yan bago yan Opo. pinalabas. Opo, para po sa hindi pa nakakaalam, ano po yung klase yung 7.66 mm, Senator De La Rosa? Kasama Yan ba dyan yung yung, Armalite? Ito. Hindi yan Armalite. Yan yung M14. Okay. M14 na medyo mas malaki. Kaya ang Armalite is 5.56 Opo. millimeter. So, mas malaki to? Yan, sabi na 7.62, mas malaki yan. Mas high-powered Mas ito? malaki yan. Yung, hindi natin masabing high-powered dahil ang definition naman kasi ng high-powered ay beyond 7.62. Yan yung high-powered at saka automatic ha. Okay. Automatic siya. Opo. Yung ngayon, itong puro sa civilian na pang sport shooting or pang hunting ay yan yung semi-automatic lamang. Opo. Yung bang isang kalabit, isang putok. Opo. Isang kalabit, isang putok. Hindi yung automatic na isang kalabit, maraming putok. Opo. Pero I understand, Senator De La Rosa, nabatid nyo na rin naman po naman na ang mga Pilipino magaling dumiskarte yan. Hindi nyo po ba nakikitang magkaroon ng pag-abuso? Kasi isang pindot lamang pwede na maging automatic yung rifle eh. Di po ba? Ay, paglabag yan sa batas, kung gagawin nila yan, at they are liable sa batas kapag ginawa nila yan. At hindi nyo po ba nakikita na magmimistulang Wild Wild West ang Pilipinas kung sakaling maaprubahan ito? Tuluyan na? Kahit hindi na-aprubahan, nakikita naman natin, naglipana pa rin yung loose firearms, no? Opo. So that's one way to counter loose firearms. Para ma-encourage sila na pwede na pala ito, para ma-encourage sila i-rehistro. So, yan ay naisipan ng TNT na i-allow natin yan para ma-rehistro lahat ng firearms. At kung ito'y magagamit man sa illegal na pamamaraan, ay ito'y madali nang ma-identify kung sino ang may-ari nitong mga firearms na ito. Opo, pero hindi po ba kayo nababahala sa timing dahil ang sabi po nung ilan na kontra dito, next year po merong eleksyon. Alam naman po natin na pag dumarating ang eleksyon sa Pilipinas, may gumaganang guns, goods, and gold. So ano pong reaksyon nyo dito, Senator De La Rosa? Wala naman ako nakikita ang problema dyan, no? Dahil meron namang batas na in-implement at pag-eleksyon meron naman tayong gun ban na i-implement ng COMELEC at ito i-implement natin mga kapulisan, yung gun ban. So, wa-effect pa rin yan kahit na meron silang lisensya sa kanilang baril na mahaba na baril, hindi nila mailabas yan dahil yun nga, mayroon tayong ipapairal na gun ban. Opo. Yun nga Ganun po. pa rin yan. Kahit na hindi sila ina-allow, yan, pag may gun ban, absolute talaga ang gun ban. Wala talaga pwede maglabas ng armas. Yun nga po ang isa pang ikinasasama ng loob ng kagaya kong responsible gun owner, Senator De La Rosa. Dahil ang kadalasang namamayani po pag may gun ban, laging nagdadala, ay yung mga illegal. Samantalang yung mga responsible gun owners, nag-iiwan ng barel. So pag nagkaroon ng gulatan, lugi po yung mga ang mga kriminal lang nangunguna. Reaksyon niyo po doon, Senator? Hindi lang ikaw ang may ganong pag-iisip. Apo. Ganong para bang paano ko ba Tagalog yan, yung pagmahay ba? Yung parang ating hinaing. Apo. Hinaing natin. Pareho tayo ng hinaing dyan. Apo. Ay, kung ako'y bawal magdala ng armas, tapos yung mga masamang tao na walang takot sa batas at magdadala talaga ng armas at ikaw ay pupuntirahin na defenseless ka talaga dahil wala kang dalang armas, di ba? So, yun nga siguro, isa yan sa pag-isipan natin na titingnan natin yan. Apo. Kung kailangan ba talaga yung gun ban na gano'n at ganun kahaba na gun ban, di ba? Opo. Ganun kahaba na gun ban kasi kawawa rin yung mga law-abiding citizens na hindi makapagdala ng armas. Sabi nga nila, katwiran niya, opo. Senator, katwiran niya ni ibang mga responsible gun owners bahala na si Batman pagka nagkaputukan. Ang mahalaga na ipagtanggol ko yung sarili ko. Tama po ba? At tama yun, no? Kung gano'n na pag-isip, tama yun sa kanila. Kung wala naman silang ginawang masama, ay hindi naman sila mamproblema, di ba? Pero yun nga lang, pag ikaw ay nahuli, yun lang. dahil gun ban, mananagot ka talaga, di ba? Opo. So, decision mo na yan. Decision mo na yan kung, sabi mo nga, bahala na si Batman.
Okay. At sinasabi rito siguro, pero though hindi po ako pabor dito sa isinusulong ng Gunless Society of the Philippines, ang hiling po nila kasi, kansilahin ang lahat ng permit to carry firearms, limitahan ng 2 barils ng pag-aari ng sibilyan. Pero ito, gawa ko rito, yung patawan po ng mas mabigat na parusa, yung mga lalabag. At higit sa lahat, mas higpitan po yung pagpoproseso at mga requirements sa pagkakaroon ng lisensyadong baril, Senator De La Rosa. Well, sa ngayon, no? Wala na akong nakita pa mas mahigpit pa na requirements ngayon. Sa napansin mo dyan, kapag ikaw bibili ng baril, napakaraming requirements, di ba? Opo. Napaka-stringent ang requirements. So, wala na pa akong nakita na mas mabigat pa na requirements sa ngayon, ha? Sa ngayon, napakahirap palisensya ng armas ngayon. Opo. Tapos mahal pa. Mahal pa mabayaran. Actually, ang mahal. Ang kulang ko na nga lang pong gawin, Senator De La Rosa, gamitin ang pangalan mo pag nag-aasikaso ako ng papel. baka lalo ako i-deny. Depende yan. Kung nalapitan mo, kaibigan ko, sa akin, patay tayo dyan. Biktibo yan. Pero pag galit sa akin yung nilapitan mo, patay ka. Tapos yung pinuproseso mong dokumento, basura yan. Opo. Alright. So ano pong karagdagan yung panawagan sa bagong pangyayaring ito, Senator De La Rosa, bago ako humirit ng isa pang katanungan? Go ahead, sir. Well, let's sa akin, let's give the law its chance to prove itself, no? At ang batas naman ay ginawa yan na maganda sa pag-implementa na lang, no? Kung ito'y hindi maganda pag-implementa, naturalmente na hindi magandang kalalabasan. Kasi the Philippine National Police, sila ang main implemento na itong arms law natin, no? They should prove themselves na talagang kaya nilang panindigan yung kanilang mga ginagawang mga polisiya, lalo-lalo na yung implementing rules and regulations pertaining to the firearms law. So dapat they have to prove themselves. Apo. So yun lang, sabi lang, dapat maging responsable tayong gun owner. Yan lang naman ang ating habol dyan. Apo. Alright, and pagiging responsable sa issue naman po ng medical marijuana, nananatili ba yung stand ninyo na okay kayo dito, Senator De La Rosa? Well, okay ako, basta hanggang medical marijuana lang, ha? At saka strict monitoring. Apo. Pero ang binabanggit po kasi, pagka raw na-aprobahan na yung medical marijuana, madali nang mapapalusutan para maging recreational. Anong comment mo rito, Senator? That's another story, no? That's another story. Alam ko, our country is not ready for that kind of legislation. Yung mag-legislate ka ng i-allow mo yung the use of marijuana for recreation purposes. Mukhang malabo yan mangyari. At ako mismo, haharangin ko yung batas na yan. Hindi yan po pwede. Hindi pa ready ang ating bansa para dyan. Tingnan mo yung ibang bansa na kunwari ready daw sila and they're liberal enough to allow recreation marijuana. Tingnan mo yung nangyari sa kanila ngayon. Di ba? Opo. Kita mo naman ang epekto. Opo. So dapat medical marijuana lang tayo. Dahil sayang rin naman yung opportunity, no, na itong marijuana medicine magamit ng ating mga kababayan na nangangailangan talaga sa medisina na yan. Opo. Sayang yung opportunity. Opo. Naranasan ko rin, may share ko lang, Senator De La Rosa, naranasan ko sa Vegas nung nakaraang buwan. Lumabas ako sa unang kanto. Bago ako makarating ng pangatlong kanto, sabog na ako. Dahil legal lang sa kanila ang marijuana, recreational Mabuti dyan sa kalsada ka. How much more doon sa hotel na sinikinan mo, saan ka nag-check-in? Actually. Yung hotel, pagpasok mo pa lang doon sa loob. Sabog ka na. Lalo sa room, talagang hindi ka makatulog. Kaya mas mabuti kung pupunta ka doon sa Las Vegas, maghanap ka ng mga kaibigan mo na may bahay, doon ka na makitira o ka sa hotel. Dahil talagang grabing amoy sa hotel. Alright. Opo. Lastly, Senator De La Rosa, samantalay ka na yung pagkakataon. Kamusta yung kudita dyan sa inyo? Sinasabing kudita, kasama ka ba dyan? Well, hindi dyan, no? Ako'y naniniwala pa rin sa liderato ng ating kasalukuyang Senate President na si Senator Mig Zubiri. Apo.
sinusuportahan ko siya. So, ako po ay nag-affirm ng aking loyalty sa kanya. I am still supporting the Senate President. Apo. Nasa inyong pagkakataon, Senator De La Rosa, baka may karagdagan pa po kayong panawagan or mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Ano bang mensahe ko, ha? Mag-isip ako. Pero sige lang dyan, basta ako sa ating mga kababayan, let us support our government. Huwag po nating walain. Sa Bisaya, walain yung ating suporta sa ating gobyerno. Suportahan po natin ating gobyerno sa lahat ng kanyang programa para tayo ay magtagumpay sa ating pamumuhay dito sa Pilipinas. Alright. Yun lang dyan at maraming salamat. Alright, thank you, Senator. As always, suki ka na ng programa at ng himpilang ito. Maraming salamat. God bless. Good morning po. Salamat. Good morning. God bless. Apo, yan po mga kapasada, mga kabalitaan, si Senator Ronald De La Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Sa oras na 46 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, muling nakasungkit ng parangal si ALC Chairman at CEO D. Edgard Cabangon sa ginanap na 45th anniversary celebration ng Metrobank Foundation Incorporated sa Taguig City na may temang A Heart That Serves. Ginawa na si Chairman Cabangon kasama higit 30 iba pang mga institusyon at individual ng Partner in Empowerment, Advocacy and Commitment to Excellence o PEACE Award. Ito'y bilang pagkilala sa patuloy na pagtataguyod ng bansa o kontribusyon sa pagtataguyod ng bansa para sa marginalized sector. Kaakibat nito, umaasa si Ginoong Aniceto M. Sobrepeña, Pangulo ng MBFI, na gagamitin ng mga itong parangal upang patuloy na isulong ang kanilang magandang advokasya. Samantala, ginawaran din ng Award for Continuing Excellence and Service o ACES Award ang ilan pang personalidad tulad ng mga sundalo, pulis, journalist, guro at iba pang bilang pagkilala naman sa kanilang puso o pagmamahal sa serbisyo na nakatutulong sa iba pang mamamayan. Pasada Balita. 13 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Nakapagtala na ang Department of Health ng iba't ibang health events sa bansa na may kinalaman sa El Niño phenomenon tulad ng water contamination, foodborne at vector-borne illnesses. Sa datos ng DOH, nasa 464 na kaso ng kontaminadong water sources ang naitala sa Cordillera Administrative Region, Region 11 at Region 4A. Habang 59 na kaso ng foodborne illnesses sa NCR, Region 10 at BARM ang naitala. Nasa 137 naman ang mga kaso ng vector-borne diseases tulad ng dengue at chikungunya ang naitala sa Regions 10 at 4B. Gayunman, tiniyak ni Health Assistant Secretary Albert Domingo ng nasabing bilang ng mga El Niño-related health events ay hindi pa nakakaalarma sa national scale. Pasada Balita. Samantala, muling nalagpasan ng Bureau of Customs ang target nitong koleksyon noong Pebrero. Batay sa datos, nakakolekta ang ahensya na pinamumunuan ni Commissioner Bienvenido Rubio ng 70.6 billion pesos noong Pebrero, mas nakumpara sa 66.2 billion pesos sa target nito o lagpas ng 4.3 billion pesos. Sa unang 2 buwan ng 2024, nakakolekta na ang BOC ng 143.9 billion pesos kumpara sa target ng 137.9 billion o lagpas ng 5.9 billion pesos. Pasada Balita. Ang Tabayanan Sports Balita. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Sa ginaganap na PVL All-Filipino Conference, nanalo ang Capital One Solar Energy sa Strong Group Athletics 25-18, 25-20, 19-25 at 25-20 kahapon
sa Phil Sports Arena. Ang sabi ni Coach Roger Gorayev, ang multi-title coach sa kolehiyo at sa Shakey's V-League kung saan nag-champion ng PLDT. Ganitong panalo, masarap matulog. Ito ang unang panalo para sa Solar Spikers, ang kupunan ng magkakapatid na si Milka at Mandy Romero. Pagkatapos ng 3 laro, ang Capital One Solar Energy ay halos 2 buwan pa lang binubuo. Sinabi ni Gorayev sa mga may-ari na lalaban ang kupunan nila kaso wag muna silang umasa makakuha ng titulo sa komperensyang ito. Ang sabi niya, prior to everything, nag-meeting naman kami. Sinabi ko, tiis tayo this conference at ang promise ko, hindi tayo magbo-bottom. Which is hopefully mangyayari. Kasi nanalo kami. Siguro naman, hindi kami magbo-bottom. Ang kapitan ng Capital One na si Jarrell Singh ay nagtala ng 13 puntos habang si Jodel Quizon ay nagbigay ng 13 excellent sets para sa Solar Spikers. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa! Sigurado ka sa Euro 4 Diesel, 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Bahagyang tumaas ang halaga ng piso kontra US dollar. Batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagsala ang palitan sa 55 pesos 95 centavos kontra dolyar. Mas mataas ito ng 2 centavos kumpara sa naitalang 55 pesos 97 centavos noong Lunes. Paliwanag ng isang trader, ito'y dahil sa posibilidad na paghina ng US Services Purchasing Managers Index Report. Para naman kay economist Michael Ricafort, kasunod ito ng mahinang US jobs data. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 15 na ang patay dahil sa malnutrisyon o dehydration sa Gaza. Ito'y sa gitna na rin ang lumalalang krisis ng kagutuman sa nasabing lugar. Batay sa ulat, 2 batang Palestina na ang naitala na lubog ang mga mata at payat na mukha habang hindi na rin mabilang ang dumaranas ng malnutrisyon. Nabatid na halos 5 buwan pagkatapos ng pag-atake ng Israel sa Gaza Strip na nagresulta sa malawakang paglilipat na siyang dahilan ng matinding kakulangan sa pagkain. Ayon naman kay World Health Organization spokesman Christian Lindmeier, posible pang madagdagan ang bilang ng namamatay dahil sa matinding kagutuman. Pasada Balita. Bago lamang po sa ating good news bago ko lang makalimutan, happy 50th birthday sa kumpare ko na parang kapatid ko na dati ring miyembro ng industriya, si Ronald Cayetano. Siya po yung dating reporter ng IBC 13. Paring Ronald, happy 50th birthday at mabuhay ka hanggang gusto mo. Sa ating good news, lumayag na ang kauna-unahang electric boat na gawa sa Pilipinas. Sa pakikipagtulungan ng DOST, Maritime Industry Authority at Department of Energy na isa katuparan ang paglulunsad ng isang safe, efficient and sustainable solar assistant plug-in
Electric Boat o SESI. Ibinida ng mga mananaliksik ng Mapua University ang konsepto ng e-boat na may layuning makatulong sa pagbabawas ng carbon emission. Ayon kay DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development Director Enrico Paringit, ang naturang sasakyang pandagat ay kayang maghatid ng hanggang 10 pasahero. Idinisenyo ang e-boat para sa local maritime ng mga turista. Pasada Balita! So hindi na po tayo na pag-iiwanan ha, electric boat ito ha, pero bago sana natin to tuluyang maipush, maipush din natin yung ilang pang electric vehicle sa bansa na mas pakikinabangan din ng ating mga kababayan, partikular ng mga pasahero. E-jeep, e-tricycle, at iba pang e-bus. Kaya lang, sisiguraduhin nyo lang na pag bumiyahe kayo, hindi po uulan. At saka meron po kayong tinatawag na charging station. O bago ako magpaalam, happy birthday to Lawrence de Malanta and Shenen Regalario ng DWIZ Traffic. At sumayin nyo, isa na pa pong edisyon ng inyong Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Johnny Bañez. Ang tabayanan ang Karambola. Ingat mga kabalitaktakan at kabalitaan. Bye! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon.